At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang lumabas ngayong araw mula sa mga otoridad. Dahil opisyal nang inaprubahan ang warrant of arrest laban kay President Kuting ng Norte Jr. at kay unang ginang Liza Smugs, pati na rin kay House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Ang mga pangalan ng mga opisyal na ito ay muling naging sentro ng kontrobersya matapos ang matinding mga akusasyon ng katiwalian at iba pang iligal na gawain. Ayon sa mga ulat, ang mga akusasyon ay may kinalaman sa umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno at hindi tamang paggamit ng pondo publiko. Napag-alaman ng ating mga sources na ang mga kasong ito ay inihain ng isang alyansang mga civil society groups at mga oposisyonista na matagal nang nag-iimbestiga sa mga posibleng kaso ng pagnanakaw at pandaraya sa mga nakaraang taon. Sa ngayon, ang warrant of arrest ay nagdulot ng tensyon sa buong bansa. Ayon sa ilang eksperto, posibleng magdulot ito ng isang constitutional crisis lalo na't kasalukuyang nakaupo si PBBM bilang Pangulo ng bansa. Ang tanong ngayon ng marami, paano nga ba magiging epekto nito sa gobyernong Marcos? Mayroon bang posibilidad na magpatuloy ang kanyang termino o makikita ba natin ang isang malawakang pagbabago sa pamahalaan? Ngunit ang mas nakakagulat mga kababayan ay ang balitang lumabas na may ilang mga opisyal ng gobyerno na di umano'y nagtangkang magtago sa ibang bansa upang makaiwas sa mga kasong ito. Isang high-ranking government official ang sinasabi sa ating mga sources na may mga miyembro ng gabinete at ilang kaalyado ng pamilya Marcos na nagtatago na sa ibang bansa, partikular na sa mga bansang walang extradition treaty sa Pilipinas. Tinututukan din ng mga otoridad ang mga posibleng koneksyon ng mga taong ito sa mga malalaking negosyo at mga internasyonal na financial institutions na maaaring may kinalaman sa mga illegal na transaksyon. Habang patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng mga law enforcement agencies, inaasahan din ng mga hakbang upang mapigilan ang mga posibleng pagtakas ng iba pang mga opisyal na kasangkot sa isyong ito. Ang mga susunod na linggo ay magiging puno ng tensyon at abangan ang mga susunod na pangyayari, habang ang mga aktivista at ilang sektor ng lipunan ay patuloy na nananawagan para sa hustisya ng administrasyon ay nanatiling tahimik sa isyong ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi daw siya good. Dahil wala kami problema. Regular, exchange messages. Next question, sir, ano? Please, manayong. How is the morning basis ang po ng Actually, sir, napag-usapan na namin yan, pero nakalimutan ko yung numbers. But around, ayaw ko magbigay ng number kasi nakalimutan ko yung number, sir. But napag-usapan na namin yan kung meron ba mga personnel ng ODP na matatanggal kung meron budget pa. And yes, nung examine namin pa isa-isa by line item kung ano yung affected sa ginawa na ODP budget sa General Appropriations Bill, nakita namin na ubus lahat ng COSP na construction. So how many Philippines will be affected? It's on the Vice President and the President. I hope this request was in the Philippines. Papunta ka tayo. I'm sorry. Sorry, I do not have the numbers, but the PS will prepare the yes. Yes, we can have yung July 1 natin na report. Do we have it? Do you have a copy? Sir, yes. July 1 report natin. The report. So every yes, thank you. So, but this is the first minute you provide. So every year we have a report, sir. June. So this is our first year. We need to compile this, and then
within our second year, last week, so we video compliments ng sa mga flagship projects. Na ang first things first and foremost, we just put out a mayor being learned on the things that Gamay. Ito. Wala. ngayon, personal decision ko na while as of this moment, personal decision ko one direction local body or national candidate kasi maganda yung experience ko last week. Ganun ka nila magsasabi sa akin. Tumoto lang ang sinabi ko. So, given that some people follow what I say, meron akong parang hesitation na magsabi ulit pero paalala ko lang sa ating mga kandidato na pinag-isip na yung mga kandidato sa lugar. Tingnan nila kung ano yung nagawa, tingnan nila kung ano yung sinabi at natupad ba or binigay ba yung mga sinabi ng kandidato. And syempre, ikumpara nila ang iba't ibang mga kandidato nila. Huwag silang maniwala sa endorsement lang ng isang tao o endorsement lang ng isang sikat na personalidad. Dapat kilatisin talaga ng mga botante ang kanilang mga kandidato. That way, mapanigurado natin na nananalo at napipili talaga yung mga karapat-dapat na umupo sa mga pwesto. Next question. Sir Leo, Action Advisor. So, next, Ms. Mayo Pareños. Emerging Belt Answer. Okay na. Pwede mo. Yes, sir. Oh. Saan tayo makita? Wala pa kayong tanong. Carlo. Yung apat nilang staff, they were slightly working them. How would you describe that as that? You can totally motivated or they justified the side for itself? Lahat sa simula pa lang ma'am nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM. Audit Observation Memorandum ng OWA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA
And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami, kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi nga, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa engineer. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee, did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, nahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain yung ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ng usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's a politically motivated ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it to a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister.
Ma'am, expression ng paghinayang dahil ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, sa Dito Katropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatala dito ka Dr. Chris, tapos nirespondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na maka-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko karamihan sa kanila, mga ano lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts sa Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi marami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Thank you. Next, from the TV Garden. Darling from the Virgin Vice President. From the way things are, it's quite obvious that you are object of demolition and being discredited because from the 2028 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OVP media. Ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP yung sinusulpina on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, mayroong malicious intent na ipag-issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November, 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Follow-up. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, ma'am. Oo.
Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, pag darating tayo doon na, darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Kung follow-up kayo, sir. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President, yung reaction po ninyo or yung your take po ninyo na nag-review sa pag-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa point ko, ano? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation and hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or huwag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, suportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question kanina na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, nagtatang po kayo ulit. Sa Quadcom, di na siguro, ito ba yung Save the Queen? Paalan po kayo ma'am. Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya mga. Kasi ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make